Ngayong araw po mga ka-idol, ituturo ko po sa inyo paano po magluto ng sinaing na bangos. Dahil wala po akong nabili na dahon ng saging, ang ginagawa ko po, ito pong sagapa o yung patungan ng kaldero. Hindi ko po yan ginagamit kung saan-saan. Talagang binili ko to para sa mga pagluluto ko po ng mga sinaing. Para matuyuan man ng sabaw, hindi masunog yung aking isda. So, dahon ng sibuyas muna sa lansang ko. Tapos, yung pinatuyong kamyas. Yung siling haba. Tapos, yung ng sibuyas o lasuna. Ayan, ganyan lang po. Ibabanig ko po lahat ng rekado sa ilalim. Tapos, lagyan din natin ng luya. Tsaka bawang. Pampalasa. Tapos, isasalansan na po natin yung mga bangus dyan. Mas maganda sana kung may dahon ng saging na nabili, tapos babalutin siya, or yun yung parang pinaka banig ng ng isda dito sa ilalim. Masarap na, mabango pa. Yan. So pag nasalansan na pong ganyan mga kaibigan, lalagyan na po natin ng asin tsaka tubig. Kung ayaw nyo naman pong gumamit po ng kamyas, pwede pong suka tsaka tubig lang. So, lalagyan din natin ng paminta. Depende po sa inyo kung gusto nyo rin lagyan ng paminta, kasi may paminta mas mabango. Tapos, asin. Sa sinaing, ang Ajinomoto or betchin, laging optional yan sa akin. Tapos, lagyan na po natin ng tubig. Yung tubig na ilalagay natin, dapat tama lang na maging sabaw niya hanggang sa maluto siya. Kasi ang gamit ko po, pressure cooker. So, pakukuluan ko siya sa mahinang apoy ng 1 oras or isang oras at kalahati. Para po lahat ng tinik ay makain. Yan, naisarado na siya. Isalang na natin. Ayan, naisalang na po mga ka-idol. So, hintayin na lang natin siya after 1 hour. So, i-check natin siya after 1 hour. Pagka sa tingin ko, medyo maano pa yung mga tinik. And then, another 30 minutes. Yan, pagka ganyan nakalakas, mga naka 5 minutes na siyang tumutunog, i-adjust mo na po yung apoy. So, after 1 hour po, pinatay ko na po yung apoy, kaka-check ko po. Sa akin naman, tama na lang po yung sabaw na natira, tapos okay na po. Talagang makakain mo na po pati tinis neto sa lambot. Pero nasa sa inyo pa rin po yun. Bye!